Ito yung nangyayari sa isang tao na hindi rin niya alam kung paano at anong purpose ng Panginoon sa kanya. Siya ay unang pinadala ng Panginoon Diyos sa Dubai. Maganda ang kanyang trabaho. Siya ay nagtrabaho sa Toyota. Yun, maganda. Hawak niya ay 350. Malaki ka hanggang bababa. Maganda na yung kanyang negosyo. Maganda na. Pero bakit pinadala pa siya ng Panginoon sa Hawaii? Hindi niya alam na itong kawaii pala ay so, noong time na yun, hindi niya, bago pala silang nag-asawa, 10 taon siya halos sa Dubai na nagtatrabaho. Siya ay hindi pa naglilingkod sa Panginoon. Kundi ang alam lang niya ang dasal is rosary. Simple rosary lang ang alam niya. Pero sa Dubai naman daw kasi, libre yung magsimba ka, mag-aano ka ng salita ng Diyos, pwede. Hindi ito kagaya ng ibang bansa na ang Dubai is free country yan. Lahat kung anong gusto mo gawin. So, na-practice pa rin niya yung pagsisimba, pag-rosary. So, maayos naman ang pamilya niya kasi nagkaroon siya ng isang anak. So, ang iniisip niya, maganda na. Kung bakit pinadala siya ng isang kumpanya. Yung kumpanya na yun, iparehas din sa Kawait. Ang kumpanya sa Kawait, itong Toyota rin, nagkaroon ng problema. So, since na siya yung mga magaling, maayos yung magdala ng negosyo, pinadala siya ng isang Kawait. Ang hindi niya alam kung ano ang mangyayari. 1 year pa lang siya sa Kawait, August 1990. Kararating lang din ng misis niya galing sa Dubai kasi yung misis niya galing din sa Dubai. Kasama yung isang anak na umangir sa Dubai. At nung hating gabi, may nangyari gulo. At ano yung gulo? Nilusog ng Iraq soldier ang Kuwait. So, in-invade na ang Kuwait. Wala na. Noong time na yon, kung bakit pinakasabi ko dito sa inyong mga teacher, tungkol sa problema sa pera, tungkol sa problema sa lahat ng bagay, ibigay natin sa Diyos. Dito nagkaroon ng pagkakataon ng isang bagay kung bakit niya naisip na ang isang kwarto ginawa niyang prayer room. Kasi tumawag nito ng sekretary, Sir, alam niyo ba ang nangyari? Hindi pa. Nilusog ng Iraq soldier ang Kawait. So, okupado na ng Iraq, wala nang tirado na lahat ng mga store, lahat ng mga tindahan tirado na. Ang lahat lang ng stock nila is isang karton na gatas. Ang isang karton na gatas ay maglalakbay ka ng almost 1 week papuntang Jordan. Kasi Jordan ang pinakamagandang Rose, doon na lang kayo para hindi ka para makalabas, makabalik ng Pilipinas. So, worried na sila nung time na yon dahil isang karton na gatas lang sa kahit ilang buting tubig lang na doon. So, dito nagsisimula yung biyaya o yung miracle na tinatawag. Bakit nagkaroon ng miracle? Nung gabi yon, nagdasal sila, rosary, nagtindi ng kandila, 2 kandila, at hiniling nila na magbigay ng sign ang Panginoon kung ano ang kanilang gagawin. Alam mo ang lumabas sa kandila. Ang bandang kaliwa, mukha ni Mama Mary at ang bandang kanan ay mukha ni Jesus. So ito yung sign na pauwi na sila ng Pilipinas. So early in the morning lang, handa sila ng truck, mga sasakyan ng truck, mga sasakyan, tulong ng mga sasakyan. Magkakasya yung 89 people. 89 silang Pilipino. Naiisa may hawak. Isa lang ang nakakaalam. Ito si Mr. Wong. Ito si Mr. Wong, isang Bisaya, taga Davao, na ngayon Children's of Life Community ba? Children's of Life. Siya na ngayon ang coordinator o Life of Jesus ng Davao. So, doon nagsisimula yung biyaya. Nung gabing yun, pagkatapos nilang magdasal ng pate, naghanda ng gatas, binawasan yung karton, nilagay sa buti. Kasi ulto na yun, di ba yung buti-buti, pag walay-walay yung gatas, bawat timpla, ilakan. So, bawas na yung karton. Early in the morning, bago sila umalis, ito na yung biyaya na dito. Binuksan yung karton, puno pa rin. Anong ginawa nila? Nagro-roll pa rin lang sila at hiningi yung sign ng Panginoon. At isa lang ang sinabi niya nung umaga na yun, Lord, don't let your children die. Yun lang. Tinignan ng gatas, pumunod na naman yung karton. Umalis, ilang milya ang biyahe, dumating na yun sa isang lugar na desert, wala nang lugar ng baga, isang madadaanan na lang, isang gasoline station na lang ang nadadaanan nila. At sirado na, guardiado na ng mga aerosoldier. Wala nang gasolina yung sasakyan. Ano ang gagawin natin?
So, bumabakuli silang lahat, nagkasikunti, nagdasal na naman. At dasal, rosary lang, pinakadasal lang niyang alam, rosary. Yung heart na taos-puso na pagdarasal. So, nung pagkatapos niya magdasal, bumalik sa sasakyan, in-start yung sasakyan, puno ng gasolina. Yun.